Good day, I'm John Limpino, BSIT 3A. In this video, I'm going to demonstrate how to configure STP or Spanning Tree Protocol together with router. I will show how to configure with 3 switch, 1 router, and 8 PC. And I will explain the CLI commands step by step in simple words so you can easily understand the purpose of each command. This project includes VLAN 10, VLAN 20, trunk port, access port, and router sub interface. So also apply PVST or per VLAN spanning tree to avoid spanning a switching loop and to select a root bridge. So I will now begin the configuration and explain each part as I go through the CLI. Now let's add the router and 3 switch and 8 PC. Nalagay ko na yung 1 router and 3 switch and 8 PC. Ngayon, maglalagay tayo ng straight through sa mga PC and switch 2 and 3. Now, tapos ko nang nalagay yung straight through sa switch 2 and switch 3. Now, let's go to switch 1, switch 2, and switch 3 using crossover. Now, lalagyan natin ng straight through yung sa router and switch 1. Ngayon, pupunta tayo sa PC IP address. Gumamit tayo ng 192 at .168.100 1 hanggang 8, so PC 8. So lalagyan ko lahat ng IP address, lahat ng PC. Now lalagyan natin ng mga kulay yung mga PC para malaman kung anong mga VLAN sila. Now, yung kulay green is VLAN 10 at yung purple naman is VLAN 20. Ngayon is sisimulan na natin yung LCI ng bawat switch and router. So, this is the router CLI. Sa router, ginamit ko yung fast interface Gigabyte Ethernet 001 at yung no shutdown to make the physical interface up. Pinapakita ng system ang lag na change ng state to up. Ibig sabihin up na link. Sinasabi na up na yung link. Sa ginawa ko yung sa sub interface ng Gigabyte Fast Ethernet 1.10 at yung sa 20 encapsulation that 1 Q10 at that 1 Q20. Ito yung router on a stick setup. One physical cable pero may multiple VLAN. Binigyan ko ng IP ng 192 taka 168.10.1 at 255 to 255 tapos 255.0 for VLAN 10 tsaka for VLAN 20. Ibig sabihin yung here sa gateway ng each VLAN yung sa naman po yung warning dito ng
ng 192 tsaka 168 yung overlap with gigabytes here, gigabytes. Ito ay nagsasabing meron lang existing sub interface na may parehong network sa ibang physical interface. Yung sa naman po, here nga sa gigabyte 10 tsaka 20, ibig sabihin may duplicates configuration. Yun nga po, same lang yung switch 2 tsaka switch 3. Yung may pinagkaiba lang sila. Sa switch 3, gumawa din ako ng VLAN 10 at 20. Pareho lang idea. Pero yung port F1 tsaka F3, ginawa kong access na naka-access sa VLAN 10. Ibig sabihin, yung PC na naka-connect sa mga port na yun ay bahagi ng or parehos ng VLAN 10. Sa F2 tsaka F4 naman ay naka-access siya sa VLAN 20. At yung F5 tsaka F6 naman, yung trunk port para mag-send ng message ng VLAN 10 tsaka 20 papunta sa ibang switch. Ginamit ko yung spanning tree mode, PVSP, para per VLAN spanning tree. At ito yung standard para maraming VLAN. So, same lang talaga sila ng switch 2. Meron din ng spanning tree, VLAN, spanning mode, PVST na para sa STP per VLAN. So, let's try kung successful ba. Successful. Okay. Okay. So, this is the code of router. This is the code, and this is the switch 1. Meron ding sa switch 1 merong VLAN 10 and 20, same as the switch 2 and switch 3. Ang pinagkaiba lang po is yung meron sa switch 1 meron spanning tree VLAN 10. Para parehong VLAN gamit yung spanning tree VLAN 10, property 4096, lower property number, mas mataas yung chance na maging root. Default is 32768, kaya naging 4092. Siguradong mas mababa pa dito. So, this is the switch 2. Same lang sila, pero yung pinagkaiba is meron siyang FA5. Means yung FA5, ito yung connect ng switch 1 to switch 3. Ay, switch 2 to switch 3. Tapos, switch trunk allowed VLAN 10 and 2. Means, yung mag-allowed lang is VLAN 10 and 20. Tapos, spanning tree mode, STP. Ginamit ko to para per VLAN spanning tree. Ito yung standard kapag maraming VLAN.
kapag maraming VLAN. Same as switch tree.